5:30 pa nga lang ng umaga ay nag-open na kami ng aming parisan. Usually kasi 11 AM pa kami nag-o-open. Pero since gusto namin mag-try na makapwesto sa ibang lugar ay maaga kaming nag-prepare. Kaya naman ako ang nakatoka ngayon na magpakain at magbahog ng mga alagang manok nila Anito. Hindi na kasi niya pwedeng iwan yung pwesto dahil hindi rin ako pwedeng magstay doon dahil mausok at maalikabok. First time ko nga lang din kasi magpapakain ng mga manok dahil mga aso't pusa ang mga alaga ko. Kaya tinuro na lang niya sa akin kung anong mga dapat kong gawin. Una nga ay kumuha ako ng tubig. Tapat lang din pala ng bahay ng tita namin yung manukan kaya dito na ako kumuha ng tubig na gagamitin ko. Wala nga akong makitang tabo kaya itong balde na lang ang pinaglagyan ko. Pagbalik ko nga ng manukan ay kinolekta ko muna lahat ng pakainan nila. Ang bilin nga sa akin ni Anito ay wag ko na daw hugasan pero huhugasan ko pa rin dahil nasanay ako sa mga aso ko na bago ko sila pakainin ay dapat malinis ang pakainan. Ikaw kaya ang kumain sa plato ng walang hugas? Carry mo? Charot. Pagkatapos ko ang banlawan nitong mga pakainan ay tinaob ko muna para ihanda naman itong mga pagkain nila. May nakababad na nga feeds dito at hahaluan na lang ito ng isa pang klase ng feeds. Inalis ko na nga rin pala yung tubig ng nakababad saka ako nilagyan nitong dry feeds. Minix ko nga lang saka ako hahatiin sa tatlo dahil tatlong manok lang naman tong babahugan ko. Pagkatapos nga ay binigay ko na isa-isa at may mga pusang abangers dito. Dito naman sa huli kong binigyan ay tinaob pa nga niya itong pakainan niya. Buti na lang ay hindi natapon dahil basa nga yung pagkain nila. Kaya inilipat ko na lang ng pwesto dahil baka naiinitan siya at hindi siya komportable. Pagbalik ko nga ay nasa silungan ng mga manok itong si Muning. Habang ito namang isa ay lumapit sa akin at nagkikiskis. Siguro naamoy niya na may mga alaga akong pusa. Nalingat nga lang ako ng konti ay nilalapang na pala nitong si Muning yung bahog. Buti na lang ay hindi siya sinabong ng manok. Ilang minuto pa nga ang hinintay ko at naiinip na ako. Hindi pala madaling magpakain ng manok dahil ang dami nilang etyos habang kumakain. Titilaok, tutuka, magpapaikot-ikot, kakahig sa lupa, at kung ano-ano pa. Nasanay kasi ako na kapag nagpapakain ng aso, ay para talaga silang mga ginugutom at hindi na titigilan ng pagkain hanggat hindi nila ito nauubos. Anyway, sa wakas ay natapos din silang kumain kaya pinainom ko na rin sila ng tubig. Iniwan ko na rin pala sila dahil babalikan ko na lang sila mamayang hapon. Bye-bye!